Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa magawang maka-home run ni Shimizu, bagay na ikinatuwa ni Goro pati na rin ni Fuji. Subalit sinabihan muli ni Tashiro si Goro ng manloloko dahil akala umano nito ay ipapanalo iyon ni Goro ng mag-isa, pero ngayon ay kinakailangan nito ng tulong ng babae para lang makahabol sa game na iyon. Kung hindi pa umano naka-home run si Shimizu ay talo na kaagad si Goro sa hamon nito, kaya nagsalita na si Shimizu at sinabing nangyari naman iyon dahil na rin sa ipinapakita ni Tashiro sa loob ng field. Ngunit hindi ito nakinig, bagkus sinabi na hanggat nanloloko si Goro sa game na ganon ay hindi ito sasali sa team kahit na anong mangyari. Hindi nagtagal ay tinawag na ang susunod na batter ng Seisho at iyon ay si Tashiro. Pagkakuha nyo ng bat ay saglit muna itong kinausap ni Goro para sabihin na naiintindihan niya na kung ganon talaga ang pananaw nito, kaya suko na umano rito si Goro. Dagdag pa ni Goro na hindi lang kay Tashiro dahil kung sino pa umano ang may ayaw ay pwede nang hindi sumali, sapagkat may iba pa naman umanong pagkakataon para makakuha ng member sa mga susunod na taon. Nang sabihin yun ni Goro ay nagtaka si Mr. Yamada, kaya tinanong nito ang ating bida kung bakit gumawa pa si Goro ng isang hamon para lang sumali ang mga iyon. Natawang sinabi ni Goro na iyon ay dahil inisip niya na kapag nakahawak na ang mga ito ng bat at nalagyan ng gloves ang kamay ng mga iyon kahit na wala pang alam ay makukumbansi niya na ang mga ito, at nasisiguro umano ni Goro na magugustuhan na ng mga iyon ang baseball. Pero kung tatayo lang umano ang mga ito sa field at walang gagawin, at hindi e-enjoyin ang baseball ay hindi magiging masaya yun, at sa huli ay wala umanong magiging masaya kundi si Goro lang. Hindi nagtagal ay pamwesto na si Tashiro, pero ni hindi man lang nito sinusubukang pumalo dahil ang nasa isip nito ay ang nakaraan kung saan pinahintong ito ng kanyang ama para mag-focus sa pag-aaral, kahit na noon ay malapit na sana itong pumasa sa Keido at maging isang pro player. Si Tashiro kasi ang inaasahan ng ama nito na susunod na papalit sa kumpanya, kaya sinabi rito ng papa nito na hindi na nito kailangan pa ng baseball sa buhay nito. Nanatili lang na nakatayo doon si Tashiro hanggang sa na-out na ito. Kasunod yun ay bigla na lang napasigaw si Fuji, kaya agad itong nilapitan ni Goro para malaman kung ano ang nangyari. Nagulat si Goro nang makita na namamagana ang kamay ni Fuji, habang sinabi naman ni Mr. Yamada na hindi na yun pwedeng maglaro dahil kapag tumagal pa ay baka mas lalo pa umanong madurog ang mga buto sa kamay nito. Sinabi ni Goro na dapat ay kanina pang nagsabi si Fuji na masakit ang kamay nito at hindi na sana inintay pa na mamaga ng ganoon. Sumagot si Fuji at sinabing natural lang na hindi niya sasabihin kay Goro, dahil kung malaman umano yun nito ay hindi nito ibibigay ang best nito sa pitch, at isa pa ay wala naman umano silang ibang magiging catcher, kaya kung magrereklamo si Fuji ay siguradong hihinto ang larong iyon. Gayunpaman, tinanong ito ni Miho kung bakit pinilit nitong maglaro ng sobra sa training game gayong baguhan pa lang naman ito. Sinabi ni Fuji na iyon nga ang gusto niyang malaman, dahil hanggang ngayon ay palagi pa rin siyang tumatakbo kapag kinakailangan niyang magsakripisyo. Nagsimula umano yun nung bata pa si Fuji hanggang sa maging high school na ito. Wala itong ginagawa para sa mga grupo na nasa salihan nito katulad ng Little League Baseball Tournament, pero ngayon ay may iba umanong nangyayari kay Fuji. Nararamdaman umano nito na kung susuko siya doon ay walang mangyayari sa buhay niya, bagay na ayaw nitong mangyari, kaya kahit ano pa umanong mangyari sa kamay nito ay baliwala lang iyon dahil pagod na umano si Fuji na hindi ilabas kung ano ang gusto niya. Pagkatapos yun ay tumayo na si Fuji para ipagpatuloy ang laro, subalit pinigilan ito ni Goro at sinabing hindi nito kakayaning mag-pitch sa isang catcher na may injury sa kamay. Ititigil na umano nila ang laro dahil ang mahalaga ay ibinigay ni Fuji ang best nito, kaya naiyak na lang iyon. Sinabi ni Mr. Yamada na siya na ang baalang magsabi sa kabilang team, ngunit pinigilan ito ni Tashiro at sinabing siya na muna ang magiging catcher ni Goro, bagay na ikinagulat ng mga ito. Nang makita kasi umano ni Tashiro na ganun si Fuji ay naisip nito na pagod na rin siya sa ganoong sitwasyon. Sinabi ni Goro na kung sa tingin naman ni Tashiro ay hindi nito kakayanin ay ayos lang na itigil na ang laro, kaya sinabi ni Tashiro na dati na siyang catcher simula pa nung nasa Little League pa lang ito hanggang sa Senior League, kaya wala umanong dapat ipag-alala si Goro. Dahil doon ay ipinagpatuloy na nila ang laro, at nakita naman nga ni Goro na kaya nga ni Tashiro dahil kahit anong direksyon ay nasa salon yun ang bola. Maya-maya pa ay nasa last inning na ang laro, pero wala pa uling nakakapuntos sa magkabilang team, hanggang sa hindi inaasahang pangyayari ay naka-home run si Goro, kaya sa huli ay nagawa rin ito ang gusto nitong patunayan. Nang sumunod na araw, nagulat si Goro nang malaman na ilang buwan pa bago gumaling ang injury ni Fuji. Pagkatapos ay dumating si Tashiro sa kanilang silid-aralan, kaya pinuntahan muna yun ni Goro para siguraduhin kung sasali na ba iyon sa kanilang baseball club. Hindi direktang sumagot si Tashiro, bagkus tinanong lang kung may gamit ba si Goro at kung may hardball ba ito na magagamit para sa practice ng baseball team.
Dagdag pa nito na pumayag umano ang mga iyon na sumali sa baseball club, pero hindi raw ang mga iyon magpa-practice sabay tanong kung papayag ba si Goro sa ganoong kondisyon para magkaroon ito ng team subalit hindi na nakapagsalita pa si Goro. Pinuntahan ng dalawa si Mr. Yamada pero sinabi niyo na hindi sila pwedeng makapaglaro sa field dahil masyado umanong maraming club ang maglalaro kaya wala na silang pwesto. Pero bilang handler at coach ng team ay nag-isip si Mr. Yamada ng paraan, at iyon ay ang ipagamit ang rooftop na iyon bilang training field para sa practice. Ngunit dahil sementado ang sahig ay sinabi ni Goro na delikado yun para sa kanila kaya sinabi ni Mr. Yamada na pwede yung tambakan ni na Goro ng lupa galing sa bakanteng lote na malapit. Natigilan ng dalawa hanggang sa hindi na napigilan ni Goro ang matawa sabay sabi na napakahirap umano ng ipinapagawa ni Mr. Yamada para magkaroon ng training field, at kung ganun rin lang umano ay mas pipiliin na lang nito na mag-practice sila ni Tashiro sa isang park malapit doon. Inisip ni Mr. Yamada kung paano makakapag-practice ang iba pang kasama ni Goro, kaya sinabi nito na hindi naman umano ang mga yun magpa-practice. Napatanong si Mr. Yamada kung ayos lang ba iyon kay Goro, at kung sa tingin umano nito ay makakaya nitong pabagsakin ang Kaido sa pamamagitan ng ganoong estilo. Gayunpaman, ipinabahala na nito kay Goro ang desisyon, kaya nga lang ay hindi umano ang mga ito kikilalanan ng school na yun bilang official team na maaring sumali sa game hanggat wala ang mga itong proper training sa totoong field. Kaya nga, kung uumpisahan umano ni Goro na gumawa ng training field tulad ng sinabi nito kanina, at kung magpa-practice ang mga ito sa field ay ire-request ni Yamada sa school na iyon na kilalanin ang club ni na Goro. Dahil doon ay sinunod na ni Goro ang sinabi ng coach at nagsimula na itong maghakot ng lupa. Makalipas ang ilang araw, nagulat si Tashiro nang malamang gumagawa si Goro ng sariling training field, pero sa halip na tulungan ay tinawanan lang yun ni Miyazaki at sinabing may kasunduan sila na hindi nila kailangang mag-training kaya bakit umano kailangan ni Goro na gumawa pa ng ganon. Sa kabila yun ay patuloy si Goro sa paghahakot ng lupa kahit mag-isa lang at mabagal ang pag-usad, sapagkat kailangan umano nitong gawin iyon para sa mga member next year para wala na siyang maging problema. Kasunod yun ay biglang dumating doon sina Fuji at Miho na tumulong na rin sa paghahakot ng lupa. Hindi nagtagal ay dumating na rin doon si Tashiro na may dala na ring timba na may lamang lupa at sinabing sama-sama nilang buuin ang training field na iyon. Nang makita ng tatlong freshman na may tumutulong na kay Goro ay naisip ng mga ito na tumulong na rin dahil nagustuhan ng mga ito ang pakiramdam na maglaro sa field. Dahil doon ay mas napabilis na ang paghahakot nila ng lupa at hindi sila tumitigil kahit pa bumubuhos na ang ulan. Nang makita yun ni Uchiyama ay sumali na rin ito sa pagtulong kaya si Miyazaki na lang ang naiwan na hindi tumutulong. Nang sumunod na araw ay napansin ni Miyazaki na tulog ang kanyang mga katim habang nasa klase dahil sa sobrang pagod ng mga iyon sa paghahakot ng lupa sa itaas ng rooftop. Pero kahit ganon, hindi pa rin ang mga ito tumigil sa paghahakot at nagsimula na ulit pagkatapos ng klase. Dahil doon ay wala nang nagawa si Miyazaki kundi ang tumulong na rin, kaya lahat silang miyembro ng team ay nagtutulungan na. Kinahapunan, humanga si Mr. Yamada nang makita na mabilis at maayos na nagawa ng mga iyon ang magsisilbi nilang training field, higit pa sa inaasahan nito, kaya ngayon ay pupunta na umano sila sa pangalawang bahagi. Kinabukasan ay agad na pinagpraktisan ng mga player ang ginawa nilang training field, nang biglang dumating si Mr. Yamada para kausapin ang mga ito. Sinabi niyo na maaari nang mag-practice doon ng baseball ang buong team hanggang sa kinakailangan. Pagkatapos ay inamin nito na amateur siya pagdating sa sports na iyon kaya hindi na siya ang magko-coach. Pero kapag tuluyan na umanong nabuo ang team na iyon ay may tao na itong kinausap na mahusay sa baseball para maging pansamantalang coach ng mga ito. Laking gulat ni Goro nang makita na yun ay ang kanyang ama na si Shijino. Naroon din ang coach ng Yokohama Little League na si Mr. Hashimoto kaya napatanong si Goro kung ano ang ginagawa niyon sa kanilang school. Si Shijino ang sumagot ng tanong ni Goro at sinabi na simula sa araw na iyon ay ituturo nito sa bawat member ng team na ang basic habang sinasapuso ng mga iyon ang paglalaro ng baseball, at ang magiging goal umano ay talunin ang Kaido at pasikatan ang Koshien. Batid nito na hindi yun madali kaya kailangan umano yung paghandaan ng lahat. Agad na pinapwesto ni Hashimoto ang mga player habang kinwestiyon naman ni Goro ang kanyang ama kung bakit hindi nito sinabi ang tungkol doon gayong siya dapat ang unang nakakaalam na may ganoong pangyayari. Gayunpaman, nagsalita si Shijino bilang coach ni Goro at hindi bilang ama nito sabay pinapwesto na. Unang sumalang si Miyazaki bilang catcher subalit sa halip na suluhin ang bola ay iniiwasan nito iyon kaya sinabi ni Yamamoto na masyado ata umanong mabilis ang turo ng mga iyon. Nang tamaan si Miyazaki ng bola sa tiyan ay sinabi ni Goro kay Hashimoto na tigilan na iyon dahil kapag ipinagpatuloy pa umano iyon ay hindi malayo na mag-quit ang mga ito.
Subalit sinabi ni Shigino na tumahimik si Goro dahil wala umano itong pakialam sa mga gustong mag-quit dahil hindi nito pag-aaksayahan ng oras ang member na walang disiplina at tiyaga. Sunod na pinapwesto ni Hashimoto si Uchiyama, pero sa unang pitch pa lang ay nagtago na ito sa likod ni Fuji. Doon na nagsalita si Tashiro at sinabi na hinahangaan niya ang coach bilang mahusay na baseball player, pero hindi umano siya mabilis matuto sa mabilisang practice. Karamihan umano sa kanila ay amateur pa lang sa larong iyon kaya wag ang mga itong aasa na masasalo nila ang tira ni Hashimoto, at napakadelikado umano kung ipipilit yun ng mga ito. Sumang-ayon si Goro sa sinabi ni Tashiro pero giit ni Shigino na delikado nga ang baseball para sa mga hindi seryosong manlalaro. Hindi naman umano mahalaga kung amateur ang mga ito o hindi, dahil ang gustong makita ni Shigino ay kung gaano ang dedikasyon ng mga ito na maglaro ng baseball. Dagdag pa ng coach na kung meron man sa mga iyon ang hindi kayang magseryoso sa paglalaro ng baseball ay maaari nang umalis, dahil wala umano itong sasayanging panahon sa mga tulad ng mga iyon na nagpapakyut lang. Dahil doon ay ipinaalala ni Goro sa kanyang ama na konti lang ang gustong maging miyembro, dahil maliban sa mga iyon ay wala nang may gusto na maglaro doon sa Seishu, kaya kapag nag-quit umano ang mga iyon ay hindi na siya makakapaglaro at hindi niya na matatalo ang Keido. Pagkatapos ay tinanong pa ni Goro kung anong klaseng magulang si Shigino dahil ito pa umano ang sisire sa pangarap niya. Natawa lang si Shigino at sinabi na ang pansariling pangarap na iyon ni Goro ay hindi na magkakaroon ng katuparan ngayon pa lang. Tuluyan na umanong nabulag ng pansariling interes si Goro kaya gusto niyang buksan ang mga mata nito sa katotohanan kaya siya naroon. Pagkatapos ay inulit ni Shigino na pwede nang umalis ang sinumang hindi seryosong maglaro, dahil ang eskwelahan umano ay hindi tatanggap ng members ng team na hindi karapat-dapat sapagkat ang bawat isa ay dapat na maging team player. Dahil doon ay sabay-sabay na umalis ang 5, kaya umalis na rin si Tashiro dahil wala naman umanong magagawa ang 3 miyembro lang sa team. Napabuntong hininga na lang si Mr. Yamada at sinabing kailangan muna siguro nilang maghintay ng tamang panahon bago makabuo ng baseball team. Umalis na sina Shigino at sinabi na babalik sila kapag meron ng karapat-dapat na members ng team, subalit nagtanong ulit si Goro kung bakit yung ginagawa ni Shigino sa kanya. Sinabi nito na hindi nakakapanghinayang na hindi makapaglaro si Goro kung ang mga iyon ang makakasama dahil wala rin umanong saysay, sapagkat sa isang tao na wala namang pinangangalagaan at pinuprotektahan ay walang kahit na anong mararating sa buhay. Natigilan si Goro sa sinabi ng kanyang ama, at pagkatapos ay ipinaalala niyon ang himala noong pagbabalik ni Honda sa baseball, at pati na rin ang pagpapakitang gilas umano niya noon sa Yokohama Little hanggang sa nabalian siya ng buto sa balikat, at hindi umano sila nag-iisa. Kinahapunan, habang naglalakad si Goro pauwi ay naguguluhan ito kung anong koneksyon sa nangyari sa kanila noon ng tunay niyang papa, gayong nagpunta siya sa Seisho para pabagsakin ang Keido sa sarili niyang paraan kaya nagtataka ito kung ano ba ang gustong sabihin sa kanya ni Shigino. Nang sumunod na araw, nadatnan ni Fuji na nakaupo lang si Goro sa isang sulok ng training field kaya nilapitan niya ito at sinabing hanggat hindi nito nakukumbinsing maglaro ang mga miyembro ay imposibleng mabuo ang baseball team sabay tanong kung kontento na ba itong uupo lang doon. Tumayo si Goro at sinabing imposible na dahil kung hindi niya makukumbansi ang mga iyon na maglaro ay hindi na rin niya dapat pilitin pa ang mga iyon na sumali. Pagkatapos yun ay pumunta na lang muna si Goro sa batting cages para mag-practice. Maya-maya pa, habang nagpapahinga ay nakita nito ang pagdating ng 3 freshman na miyembro noon ng kanyang team para mag-ensayo rin ng pagbabat. Nilapitan niya ang mga ito at sinabing mukhang nag-enjoy ang mga ito kahit na nag-quit na sa pagsali sa baseball team. Sinabi ng 3 na dati na silang naglalaro ng baseball bagay na hindi mapaniwalaan ni Goro, dahil hindi pala umano ang mga ito nag-quit bilang member ng team dahil sa ayaw ng mga ito ng baseball. Kinumpirma yun ng 3 at sinabing kung ayaw nilang maglaro ng baseball ay hindi na sana sila tutulong para matapos ang paggawa ng field, subalit hindi umano kaya ng mga ito na gawing goal na talunin ang Keido sa larong baseball. Natuwa si Goro nang marinig yun kaya tinanong niya ang mga ito kung okay lang kahit hindi mabilisan at kung ayos lang na matutuhan ng mga ito ang basic sa paglalaro. Pumayag ang 3 kaya sinabi ni Goro na ituturo niya sa mga ito ang lahat ng nalalaman niya. Agad yung ibinalita ni Goro kina Fuji kaya tinanong ni Tashiro kung game ba sina Uchiyama at Miyazaki, ngunit tinanong ni Miyazaki kung bakit ayaw sumuko ng mga iyon. Hindi umano sila interesadong matuto kung paano sumalo at kung paano bumato kaya umalis na ang dalawa. Dahil doon ay hindi pa rin kumpleto ang bilang ng miyembro ng team kaya sinabi ni Fuji na baka sa susunod na season na lang sila makasali. Gayunpaman, sinimulan pa rin ni Goro ang pagtuturo sa 3 freshman, kaya nang makita yun ni Mr. Yamada ay nasabi nito sa sarili na hindi man ganoon kataas pero may pangarap umano ang mga bata.
Makalipas ang isang buwan na pagpupractice ay binalikan ni Shigino ang team ni Goro, subalit kahit may malaki ng pagbabago ang mga iyon ay hindi pa rin pinayagan ni Shigino na maging opisyal ang team ng mga ito, dahil kailangan muna raw na makumbinsi nila sina Uchiyama at Miyazaki na bumalik sa team. Bagamat alam ni Goro na mahirap ang pinagagawa ng kanilang coach, at nasabi na rin ni Tashiro na iba ang sitwasyon ni Uchiyama at Miyazaki ay sinubukan pa rin ni Goro na kumbansihin at kausapin ang mga iyon. Una itong pumunta sa bahay ni Uchiyama. Doon nalaman ni Goro na obligado pala si Uchiyama na mag-alaga sa dalawang maliliit na kapatid nito kaya hindi ito makasali sa club. Humingi si Goro ng paumanhin kay Uchiyama dahil hindi naman umano niya alam na ganoon ang sitwasyon nito kaya pinilit pa niya ito noon na sumali. Naiintindihan ni Goro kung gaano kahirap mag-alaga ng dalawang bata na makulit at maingay dahil meron din siyang kapatid, at doon pa lang din ito natauhan na hindi tama na agawin niya si Uchiyama sa mga iyon. Paalis na sana si Goro nang biglang sabihin ni Uchiyama ang totoo na gusto niyang sumali sa team pero hindi niya yun magawa dahil kailangan niyang ihatid at sunduin ang kanyang mga kapatid at ipagluto ang mga iyon araw-araw. Pero kung hindi naman umano abala kay Goro na sa umaga o sa gabi siya nito turuan na mag-baseball ay papayag na si Uchiyama. Dahil doon ay natuwa si Goro kaya nagsimula na silang mag-practice sa oras na libre si Uchiyama. Pagkatapos yun ay sabay na silang naglakad pabalik nang bigla nilang makasalubong si Miyazaki. Binati ito ni Uchiyama subalit tinawag siya nitong traidor. Hinayaan muna niya ito at nang matapos ang kanilang klase ay doon niya kinausap si Miyazaki. Niyaya niya ito na mag-practice tuwing umaga dahil naramdaman niya na nakakatuwa pala kapag nasimulan na, ngunit tumanggi si Miyazaki at sinabing wag na silang mag-usap dahil mula ngayon ay hindi na sila magkaibigan. Nagulat si Uchiyama sa sinabing yun ni Miyazaki kaya sinabi nito na totoong mabuting tao si Goro dahil kung hindi ay hindi rin naman umano sasali sina Fuji at Tashiro. Habang naglalakad na si Miyazaki pauwi ay sinasabi nito sa kanyang sarili na ayaw niyang magpaloko sa mga iyon dahil puro yabang umano ang mga atleta. Dati na rin siyang manlalaro pero dahil sa mga member ay unti-unti nang umayaw si Miyazaki sa paglalaro. At tulad ng mga iyon ay ganoon din umano si Goro na pinagmumukha siyang katawa-tawa. Patawid na sana si Miyazaki nang biglang dumating si Goro. Inisip niya na kukumbinsihin na naman siya nito, ngunit sa halip ay sumama yon sa kanya sa arcade. Ilang oras din silang naglaro doon, pero kinahapunan ay sinundan na naman ni Goro si Miyazaki kaya nainas na ito at nagtanong kung hanggang kailan ba siya nito susundan. Direktang sinagot ni Goro ang tanong na yun at titigil lang siya kapag sumali na si Miyazaki sa team. Pero kung talagang hindi umano niya ito makukumbansi ay wala siyang magagawa. Gusto rin kasi umano ni Goro na maging magkaibigan sila, pero kung pati iyon ay ayaw ni Miyazaki ay uuwi na lang si Goro. Nang marinig ni Miyazaki na nakikipagkaibigan sa kanya si Goro ay pinigilan niya ito at sinabing mangako si Goro na hindi siya pagtatawanan nito kahit hindi siya magaling. Ngumiti si Goro at sinabing sino ba naman ang magtatawa sa isang tao na nagsisikap maging mahusay. Dahil doon sa wakas ay pumayag na si Miyazaki na sumali sa team bagay na ikinatuwa ni Goro.